Saang sulok ba ng mundo natin mahahanap yung magpapasaya sa atin? Ay nako, minsan talaga ang tadhana. Kapag hinahanap mo, di mo matagpuan. Tapos, kung kailan wala kang oras at pagod ka na, saka naman dadating. Pero kapag dumating yan, huwag mo nang pakakawalan ha. Baka mamaya ay mabingwit pa ng iba. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Oh, bakit siya umalis? Akala ko pa naman dito siya kakain. Nagmamadali kasi siya. Nagpaalam lang. Okay. Mga kabaklaan talaga no. Tara na nga kumain. Sinong bakla? Baka ikaw ang kainin ko dyan Uy, talaga ba? Ay naku, baka nga kahit ihain ko sa'yo to Baka hindi mo pansinin. Huwag mo akong subukan, nako. Baka mamaya pagsisihan mo. Talaga ba? Nakakatakot naman. Wika niya sa akin. Kaya eto, dahil inaasar niya ako, hinawakan ko yung kamay niya at eto, hinila ko siya sa kwarto ko, sa kalagitnaan ng tanghaling tapat. Itinulak ko siya sa kama. Tapos eto, dahil sinusubukan niya ako, ginawa ko ang bagay na gagawin ko sa unang pagkakataon. Parang katulad lang din naman ng normal na araruhan. Ang pagkakaiba lang, wala siyang lawit. Pero may bundok at may perlas ng silangan. Sa init ng tanghaling tapat, sumabay ang pagliyab ng init sa nararamdaman ko. Hala, nangyaring isang bagay na alam kong alam nyo na. Pero alam kong di nyo trip. Nasira sa digmaan ng Bataan. At eto, natakot ako. Kasi naman, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naputok ko sa loob. Patay ako nito. Tapos ito siya, hindi makagalaw. At yung kama ko, madaming dugo. Okay ka lang ba? Gusto mo dalhin kita sa ospital? Wika ako. Baliw, okay lang ako. Binibiro lang naman kita, bakit mo tinotoo? Wika naman niya sa akin. Kaya eto, nagkatawanan na lang kami pareho. Ay nako. Kaya eto, hirap siyang maglakad pagkatapos ng nangyari. At dahil 3 araw na nawala si tatay at nanay, nako, di ako masyadong nalabas ng bahay. Alam niyo na kung bakit. Kaya ayun, pag uwi nila tatay at nanay, parang wala lang. Di ko na din siya pinali sa bahay. Kaya lang sa paglipas ng mga buwan, yan na nga ba sinasabi sa hula? Lumaki na ang tiyan niya. At eto na, nagulat na si Bunso nung umuwi siya. Ay nako, alam niyo na nangyari sa kwento ko. Ibig sabihin, balik na tayo sa kwento ni Bunso.
Habang nagkukwento si kuya, nakangiti lang talaga ako. Kasi naman, parang ang saya niya sa nangyari. Pero masaya ako para kay kuya. Pero hindi ko papalitan si Kurt. Siya lang ang mahal ko. At kahit anong mangyari, siya lang, wala nang iba. Hoy, Bunso. Kurt, pabalik na ako sa bahay. Kayo ba? Baka asipunin kayo dito. Madaling araw na, matulog na din kayo. Kuya, mamaya na kami papasok sa bahay. Nag-uusap pa kami ni Kurt eh. Sige. Mauna na ako. Wika ni kuya. At ayun, umuwi na siya. Kaya ito kami na lang ang naiwan dito sa tabing dagat. At habang pinagmamasdan namin ang apoy sa aming harapan na nagbibigay liwanag sa gabing tinakpan ng mga ulap ang liwanag mula sa buwan. Masaya ako. Kasi kasama ko ang isang taong alam kong pinili ng tadhana na makasama ko sa buong buhay ko. Kurt, buntisin na din kita. Wika ako tapos ito. Inurot ako bigla ni Kurt. Axel, tumigil ka. Ayoko. Hindi ko kaya. Kaya mo naman to, Kurt. Subukan mo lang. Dali na. Doon tayo sa bangka. Axel, alam mo, hindi ako ready. Natatakot ako. Sa bagong taon, subukan ko. Hala, ang tagal pa, Kurt. Pero sige, sasabay na lang natin sa putukan para kahit mag-ingay ka. Walang makakarinig. Axel, natatakot ako baka di ko kayanin. Kurt, kakayanin mo. Ako bahala. Tsaka, malapit nang mamatay yung apoy. Pumasok na tayo sa bahay ha. Kapag wala nang apoy dyan. Axel, ayoko pa. Dito lang tayo. Wika ni Kurt. Kaya ito, dahil mahal ko siya, kahit madilim, naghanap ako ng mga kahoy at muli kong pinag-alab na nagbibigay init sa gabing napakalamig. At ito, nung malaki na ulit ang apoy, magkatabi lang kami ni Kurt. Nakaupo, habang tahimik na nagmamasid sa liwanag na di ko pababayaang mawala. Kurt, alam mo, ang pagmamahal ko sa'yo ay parang liwanag ng apoy na yan. Hindi ko hayaang mawala. Axel, alam ko naman yun. Alam kong di mo ako sasaktan. Kurt, promise. Yan ang bagay na di ko magagawa sa'yo. Nasaktan ka. Basta, magtiwala ka lang sa akin ha. Oo naman, Axel. May tiwala naman ako sa'yo eh. Alam kong hindi mo magagawa sa akin yun. Kaya eto, sa gabing napakalamig ng simoy ng hangin, wala na akong may hiling pa. Kasi masaya na ako. At tutuparin ko ang lahat ng mga pangako ko kay Kurt. Kahit anong mangyari. Kapag pinili pala ng puso mo maging masaya, kahit sino pa yan, handa kang ibigay ang lahat. Mabigyan lang siya ng mga ngiti sa labi. Kurt, wala ba tayong ganap dito? Axel, ayan ka na naman. Kurt, higa ka na dito sa pagitan ng mga hita ko. Axel naman eh. Kurt, ihiga ka ba dito? O tatayo ako sa harapan mo? Axel naman eh. Ihiga na lang ako. Wika ni Kurt na eto, humiga na. At habang nakahiga, ayan, nakain siya ng masarap na lollipop.
Ay nako, ang sarap magka-jowa. Pero dapat magaling sa lahat ng bagay.